Dito sa Bantay Airport and Travel, hindi ka basta viewer lang. Isa kang kababayan na gusto naming protektahan sa bawat biyahe. Dahil ngayong 2026, may mga bagong passport rules na tahimik na ipinapatupad sa iba't ibang bansa at karamihan ng travelers. Hindi alam to. At alam mo naman, kapag nalaman mo ang rules sa airport na huli na ang lahat. Kaya kung Pinoy traveler ka, OFW, turista, balikbayan o first-time flyer, responsibilidad mong siguraduhin na handa ka. At dito sa Bantay, kasama mo kami. Hindi ka naglalakad mag-isa. Lahat ng videos namin ay ginawa para hindi ka maipit, hindi ka maloko, at hindi masayang ang pera mo sa ticket, rebooking o hotel fees. Habang nanonood ka, i-like mo ang video at mag-subscribe. Hindi dahil hinihingi namin, kundi dahil bawat update na ilalabas namin ay pwedeng literal na makaiwas sa iyo sa multi-thousand peso na delay or rejection. Ito ang channel ng mga prepared travelers. At kung nandito ka, bahagi ka na ng community na yon. At tandaan, sa dulo ng video, may ibabahagi akong bonus passport warnings para sa US, Europe, Middle East, Japan at Korea. Mga critical na detalye na hindi sinasabi ng ibang channels. Pero kailangan mong malaman para hindi ka maharap sa problema. Kung handa ka ng maging isang informed traveler ngayong 2026, tara, simulan natin. Rule number 1, 6-month passport validity rule. Unang rule ngayong 2026 na hindi pwedeng balewalain, 6 na buwang passport validity. At kung iniisip mo na luma na itong rule na ito, mali ka. Dahil ngayong taon, mas mahigpit na ang maraming bansa. Ganito kasi yan, karamihan ng immigration offices sa Asia, Middle East, Europe at maging sa US ay may policy na hindi ka papapasukin kung less than 6 months na lang ang validity ng passport mo mula sa araw ng pagpasok mo sa bansa nila. Ibig sabihin kahit confirmed ang ticket mo, kahit fully paid ang hotel mo, kahit excited ka nang pumunta sa pamilya mo o magbakasyon, pwede kang ma-deny sa border. At ang masakit, minsan hindi mo malalaman hanggang sa mismong araw ng flight mo. May mga kababayan tayong pinabalik sa check-in counter dahil kulang na ang validity, may mga na-hold sa immigration, at may mga napilitang bumili ng bagong ticket dahil hindi na sila pinayagang sumakay. Isipin mo ito, kung aalis ka ngayong Hunyo, pero hanggang Setyembre na lang ang validity ng passport mo, sa papel mukha siyang okay. Pero sa totoong mundo, hindi ka pasok sa 6 na buwang rule. Maaari kang i-reject kahit wala kang ginagawang masama. Kaya habang maaga, tingnan mo ang passport mo ngayon. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon mismo, kung kulang na sa validity, mag-renew ka na. Dahil ang renewal delays ngayong 2026 ay mas mahaba sa karamihan ng regions. At ayaw mong magmadali sa huling oras, di ba? Dito sa Bantay, gusto naming hindi ka maipit sa airport. At ang unang hakbang, siguraduhing future-proof ang passport mo bago ka lumipad. Rule number 2, blank pages rule. Pangalawang rule na hindi alam ng karamihan ng travelers, kailangan mo ng sapat na blank pages sa passport mo. At oo, simple lang pakinggan. Pero ngayong 2026, mas marami ng bansa ang mahigpit dito. Bakit? Dahil ang immigration stamps, visas, at entry stickers ay may kani-kaniyang required space. At kapag ubos na ang blank pages mo, kahit valid pa ang passport mo, kahit malayo pa ang expiration, pwede ka pa ring i-hold o hindi pa akyatin sa eroplano. At hindi ito exaggerated. Marami ng kababayan ang na-delay dahil dito. May iba na nasa airport na, ready na sa flight, pero nang chinek ang passport, wala nang puwang para sa arrival stamp. Ang ending, hindi pinasakay. At ang mas masakit, karamihan hindi alam na pwede pala yun mangyari. Isipin mo rin kung may connecting flight ka. Ibang bansa, ibang style ng pag-stamp, may immigration officers na malaki mag-stamp, may iba maliit. Kapag sumabay pa ang visa sticker mo sa isang bansa at exit stamp naman sa iba, mabilis maubos ang pages mo,
nang hindi mo namamalayan. Kaya tanong mo sa sarili mo no ngayon, ilang blank pages ang meron ka? 2 ba? 1 na lang? Wala na. Kung sagot mo ay hindi ko alam, mas delikado ka kaysa sa tingin mo. At oo, kahit electronic gates na ang iba, hindi ibig sabihin na hindi na mag-stamp. Maraming bansa pa rin ang may manual stamping lalo na kapag random check, security flag o visa verification. Dito sa Bantay, gusto naming hindi ka maipit sa harap ng officer habang naghihintay ang buong pila. Kaya habang maaga, i-check mo ang passport pages mo. Kapag paubos na, mag-renew ka na bago pa maging problema sa araw mismo ng biyahe mo. Rule number 3, Passport Damage Rule. Pangatlong rule na napakahalaga ngayong 2026. Kahit maliit na damage sa passport mo, pwede kang ma-hold o ma-deny sa check-in. At karamihan ng Filipino travelers, hindi nila alam kung alin ang considered na damage. Kasama dito ang maliit na punit sa gilid, water stain kahit isang tuldok, natuklap na lamination, loose pages, ink smudges sa data page, baradong chips or worn edges, at minsan, kahit mukhang normal pa ang passport mo, sa mata ng airline staff or immigration officer, risky na yan. Kaya pwede ka nilang i-escalate sa supervisor at doon nagsisimula ang delay na ayaw mong maranasan. Isipin mo ang senaryo, nasa airport ka na, nakapila ka na sa check-in, tapos napansin ng staff na may maliit na stain o fold sa data page. Hindi nila alam kung accidental o tampered, kaya pwede ka nilang hindi i-clear. At ang ending, rebooking. Extra gastos, sayang ang araw ng flight. At dito papasok ang direktang tanong ko sa'yo. Habang hawak mo ang passport mo ngayon, may napapansin ka bang damage? Kahit gaano kaliit? Kung meron, i-comment mo sa baba. Passport checked. Hindi dahil gusto lang namin ang comment, kundi dahil yang simpleng passport check ay reminder sa ibang kababayan na kailangan din nilang i-check ang passport nila bago lumipad. Mas mabuti ng maagap kaysa ma-offload sa mismong araw ng biyahe. Rule number 4, Name Match Rule. Pangapat na rule ngayong 2026 na sobrang daming travelers ang nadadali. Kailangan eksaktong magtugma ang pangalan sa passport, ticket, at anumang ID na gagamitin mo. Hindi halos pareho, hindi okay na siguro, kundi eksakto. Bakit? Dahil ang airlines at immigration ay dumadaan ngayon sa mas mahigpit na identity verification. Kapag may kahit isang letra, isang spacing, isang middle name na kulang o sobra, pwede ka nilang i-hold para sa manual identity check. At kapag tinamaan ka sa araw na maraming flights o kulang ang staff, madalas na uuwi ito sa missed flight. Ano ba ang mga pinaka-common na problema? Kulang ang middle name, mali ang middle initial, nauna ang surname imbes na first name. Iba ang spelling ng nickname na ginamit mo sa ticket, hyphenated last names na hindi nakopya ng tama, married name versus maiden name conflict, spacing errors, pating yan mahalaga. Isipin mo ang sarili mo sa senaryo na, kumpleto ka sa documents, maaga ka sa airport, tapos biglang sinabi ng staff na, Sir ma'am, hindi po tugma ang pangalan sa system. Alam mong ikaw yon, alam nilang ikaw yon, pero dahil hindi eksakto ang pagkakasulat, kailangan ka nilang i-verify manually. At doon nagsisimula ang kaba, delay at minsan, hindi ka umaabot sa flight. Kaya habang may oras ka pa, tanungin mo ang sarili mo. Kung itatype mo ngayon ang buong pangalan mo, pareho ba talaga yan sa passport mo? Lahat ng letra, spacing, initial, full middle name? Kung hindi ka 100% sigurado, i-double check mo ngayon pa lang. Mas mabuti nang i-correct ito bago pa magka-aberya sa mismong araw ng biyahe. Rule number 5, Digital ID is not a replacement. Panglimang rule na dapat alam ng bawat traveler ngayong 2026. Ang digital ID ay convenience, pero hindi siya kapalit ng physical passport o physical ID. Marami ng Pilipino ang nakakagawa ng pagkakamaling ito, lalo na yung mga umaasa lang sa phone nila.
Ngayong 2026, maraming bansa ang nag-i-introduce ng mobile driver's license, digital identity apps, at face scan boarding gates. At oo, impressive ang technology. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede mo nang iwan ang physical passport sa bahay. Sa totoo lang, mas maraming travelers ang nadadali ngayon kaysa noong walang digital ID. Dahil nag-a-assume sila na lahat ng airport ay updated. Ano ang totoo? Hindi lahat ng airport may digital scanners. Hindi lahat ng airline tanggap ang mobile ID. At hindi lahat ng bansa handa sa full digital transition. Halimbawa, may airport sa US na tinatanggap ang mobile driver's license sa Apple Wallet o Google Wallet. Pero may iba na tatanggihan ka, hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi pa updated ang system nila. Isipin mo ang sitwasyon na, papunta ka sa pre-departure area. Pinakita mo ang digital ID mo. Nag-fail ang scanner. Nakaharang ka sa pila. Tiningnan ka ng staff at tinanong, "Do you have a physical ID?" At kung wala ring magagawa ang airline. Resulta? Manual identity check, delay. At kung hindi sila satisfied, hindi ka papasok sa flight. At dito papasok ang pinakamahalagang tanong. Kung mag-fail ang phone mo, app mo, o system nila, may backup ka ba? Dahil sa 2026 na rules, ang tamang mindset ay simple lang. Use digital for convenience, but bring physical for survival. Digital makes things easier, pero ang physical passport at physical ID mo pa rin ang tunay na magliligtas sa'yo sa worst-case scenario. Kung gusto mong zero stress sa airport, laging may literal na hawak mong dokumento, hindi lang nasa screen. Rule number 6, MRZ Readability Rule. May isang bahagi ng passport na halos hindi tinitingnan ng maraming travelers. Pero ito ang isa sa pinakasensitibong parte para sa airlines at immigration. Ang MRZ o Machine Readable Zone. Ito yung 2 linyang code sa ibaba ng data page. At kapag hindi ito nabasa ng scanner, kahit valid pa ang passport mo, maaari kang ma-delay o ma-hold sa airport. Ngayong 2026, mas dumami ang airport scanners na mas istrikto sa pagbabasa ng MRZ din. Ibig sabihin, kahit maliit na imperfection, isang gas-gas, bahagyang moisture shadow, faded ink o pen mark, pwedeng magresulta sa scan failure. At kapag lumabas sa system ang document unreadable, hindi ka pwedeng basta i-clear. Kailangan nilang sundin ang standard protocol. Ano ang mangyayari kapag hindi nabasa ang MRZ? Una, gagawin nila ang manual verification. Hahanapin nila ang alternative ID mo, ICU compare ang data page sa ticket at system records. Pwede ka ring tanungin ng additional security questions. At kapag hindi sila satisfied, i-refer ka sa supervisor. Sa ganitong proseso, hindi lang minutes ang mawawala. Minsan pati buong flight mo. Ano ang mga karaniwang dahilan ng MRZ failure? Hairline scratches na halos hindi mo napapansin. Accidental pen marks. Smudges mula sa photocopy ink. Water spots or moisture shadow. Creases na tumama sa mismong code. Passport holders na nag-iiwan ng dumi o pressure marks. Overly reflective lamination na humaharang sa scanner light. Kaya bago ka magbiyahe, tanungin mo ang sarili mo. Na-check mo na ba ang MRZ ng passport mo? Hindi yung mabilis na tingin lang, kundi talagang tiningnan mo ba kung malinis, malinaw at flat ang buong code area? Sa airport, hindi nila tinitingnan kung okay pa naman. Ang tinitingnan nila ay, mababasa ba ito ng machine, yes or no? At kapag ang sagot ay no, kahit gaano ka pa kahanda, hindi ka basta makakausad sa proseso. Ngayong 2026, isang maliit na marka sa MRZ pwedeng maging dahilan ng malaking abala. Rule number 7, Visa-Linked Rules. Ang ika-7 rule ngayong 2026 ay tungkol sa mga Visa-Linked Passport Rules, isang bahagi ng travel process na madalas hindi napapansin ngunit mabilis makapagpabagsak ng buong biyahe kapag nagkaroon ng maliit na discrepancy. Kapag may hawak kang visa, sticker man o electronic,
Mahalagang tandaan na lahat ng impormasyon doon ay kailangang eksaktong tumutugma sa nasa passport mo. Hindi pwedeng may kulang, mali, o ibang format dahil para sa immigration system, ang anumang inconsistency ay itinuturing na potential identity issue. Maraming travelers ang nakakaranas ng delay dahil sa maling passport number na na-type sa e-visa. Kahit isang digit lang ang mali, hindi magmamatch ang data sa arrival system at agad kang ipapasok sa manual verification. May mga pagkakataong tumataas ito sa secondary inspection, lalo na kung hindi agad makita ang tamang dokumento. Ang mas masakit, kahit valid ang visa mo, hindi ka nila papapasukin hanggat hindi malinaw ang identity match. Bukod dito, may mga problema ring nagmumula sa spelling ng pangalan, lalo na sa middle name at married versus maiden surnames. May mga bansa na sobrang istrikto sa formatting at kapag hindi tugma ang presentation ng pangalan sa passport at visa, automatic flag sa system. Ang date format mismatch ay isa pang tahimik ngunit mapanganib na error. Minsan approved ang visa pero mali ang pagkakasulat ng petsa kaya bumabagsak pa rin sa border check. Hindi rin dapat balewalain ang placement ng visa sticker. Kapag natabunan ang security features o barcode, pwedeng hindi tanggapin ang document sa ibang entry point. Para naman sa multi-entry visas, kailangan mong siguraduhing sumusunod ka sa allowed stay limits dahil ang excess duration ay agad na fine flag ng automated systems. At ngayong mas digital na ang border checks, mas mabilis makita ng mga system ang maliliit na error na hindi mo mapapansin sa papel. Kaya bago ka lumipad, mahalagang i-review mo ang visa mo ng mabuti, kasama ang lahat ng detalye na naka-encode. Isang maliit na correction bago bumiyahe ay kayang magligtas sa iyo mula sa malaking abala sa airport. Tandaan bawat detalye. Rule number 8, Biometric Gate Rule. Maraming travelers ang naniniwala na dahil may biometric gates na sa maraming airport, hindi na ganoon kaimportante ang physical passport sa proseso. Pero ngayong 2026, malinaw ang patakaran. Ang face scan ay hindi kapalit ng passport. Convenience lang ito, hindi identification guarantee. Ang biometric gates ay ginagamit para pabilisin ang entry at exit process. Binabasa nito ang mukha mo at ikino-compare sa stored image mula sa passport chip. Kapag nag-match, mabilis kang makakapasok. Kapag hindi, automatic kang i-refer sa manual check. At dito maraming nadadali. Karaniwang dahilan ng biometric failure, incorrect lighting sa booth, aging difference sa passport photo, facial hair changes, glasses o mask marks, chip reading delay, shadow interference, worn-out passport photo page, MRZ'd, light reflection errors. Kapag nag-fail ang scan, hindi ka pwedeng umusad hanggat hindi natatapos ang identity verification. At kapag marami ang sabay-sabay na nag-fail, tumatagal ang pila at kadalasan, nagmamakaawa ang travelers dahil sa connecting flight pressure. Isa pang hindi alam ng karamihan, may mga bansa na mandatory ang passport presentation kahit successful ang face scan. Halimbawa, sa ilang EU airports, success ang scan pero hihingan ka pa rin ng passport for stamp check. Sa US, kahit may facial recognition boarding, required pa rin ang physical passport kung non-citizen ka. Sa Asia hubs, may mga random manual checks kahit gumana ang face gate. At may isa pang risk, kapag nag-error ang biometric system, hindi ikaw ang priority. Ang priority ay ang system reset. Ang traveler, maghihintay. Kaya bago umasa sa automatic gates, tandaan ito, ang biometric ay shortcut lamang. Pero ang passport ang final authority. At kung may slightest issue sa mukha mo, sa picture mo o sa chip mo, hindi gagana ang shortcut. Maraming travelers ang nag-e-expect na magiging mabilis sila dahil may face scan lane. Pero hindi sila handa kapag nagka-error. Ngayong 2026, ang tamang mindset ay simple. Gamitin ang biometric kapag gumana. Pero laging ihanda ang passport dahil ito ang tunay na magbubukas ng daan sa'yo. Rule number 9, Renewal Timing Rule.
Maraming travelers ang nagre-renew ng passport kapag malapit na sa expiration, pero ngayong 2026, iyan ang pinakamalaking pagkakamali. Hindi na sapat ang may ilang buwan pa naman. Ang tamang tanong ay, kaya ba ng passport mo ang buong travel plan mo? Unang dahilan, processing delays. Sa maraming bansa, tumaas ang passport renewal waiting times dahil sa dami ng applications. May mga lugar na umaabot ng 8 hanggang 12 linggo ang standard processing. Kung may bigla ang biyahe ka, hindi ka abot. Pangalawa, validity requirements. Karamihan ng bansa ay may 6 na buwang rule. Kaya kung 8 buwan na lang ang validity mo, hindi ibig sabihin safe ka. Kapag umalis ka at mahaba ang stay mo, pwede kang lumampas sa threshold. Ang iba namang bansa ay may 3 buwang rule pagkatapos ng departure date. Kung close ang validity mo, automatic risk iyan. Pangatlo, visa approval timing. Kapag malapit nang mag-expire ang passport mo, maraming embahada ang hindi tumatanggap ng visa application. Kahit valid ka pa, hindi sila nagbibigay ng visa na mas mahaba kaysa sa passport validity mo. Ibig sabihin, mauudlot ang travel plan mo dahil lang hindi ka nag-renew ng mas maaga. Pang-apat, passport damage at MRZ issues. Kapag borderline na ang kondisyon ng passport mo, worn edges, faded lamination, o hairline MRZ marks, mas mainam na mag-renew kahit malayo pa ang expiration. Dahil kung sa airport mo lang madidiskubre ang issue, wala ka ng oras para ayusin. Panglima, emergency flights. Kung OFW ka o may family situations, kailangan handa ka anumang oras. Walang mas masakit pa kaysa sa hindi makauwi dahil expired o borderline passport ang hawak mo. Ngayon ito ang pinakamahalagang prinsipyo sa 2026. Mag-renew kapag may 12 hanggang 18 buwang validity pa. Ito ang Global Safe Zone. Sakop nito ang visa processes, booking changes at long-term travel. Ang goal ay simple, hindi ka dapat umaasa sa last-minute renewal. Ang passport ay hindi lang document, insurance siya laban sa airport problems. Rule number 10, sensitive passport issues. May ilang passport details na hindi mo mapapansin sa unang tingin pero sobrang sensitibo para sa border systems. Kapag hindi tugma, kulang, o may maliit na inconsistency, pwede kang ma-flag kahit valid pa ang dokumento mo. Ito ang mga issue na tahimik pero kayang magbigay ng malaking delay sa 2026. Unang concern, dual citizenship inconsistencies. Kapag may 2 passport ka at hindi pareho ang spelling, middle initial, o birth date format, lumalabas ito bilang identity variation sa immigration systems. Kahit resolved na ang status mo, kailangan pa rin nilang i-verify kung alin ang primary record. Hindi ito denial, pero siguradong mabagal ang proseso. Ikalawa, special characters at diacritic encoding. Ang mga pangalang may N, E, U o accented vowels ay minsan nagbabago ang encoding kapag pinasok sa airline system. Kapag hindi nag-match ang encoded name sa MRZ form ng passport, itinuturing itong potential mismatch. Hindi mo ito makikita sa ticket, ngunit nakikita ito ng scanner. Ikatlo, old nationality codes. May mga bansa na nag-update ng country abbreviations at citizen codes. Kapag mas lumang format ang nasa passport mo, pwede kang i-redirect sa manual verification habang tina-check nila kung align pa ang record. Ika-4, former passport history. Para sa travelers na may dating lost passport report, visa refusal entry, or incomplete cancellation record, minsan lumalabas pa rin ang old reference sa system. Kapag hindi updated ang database, kailangan nilang mag-confirm kung cleared na ang status. Ika-5, birthplace at transliteration differences. Kapag magkaiba ang spelling ng birthplace sa visa, airline record, at passport, halimbawa Davao City versus Davao City, flag dito bilang data discrepancy. Ngayong 2026, malinaw ang reality. Ang maliliit na detail na hindi mo napapansin, sila ang unang napapansin ng border systems.
At kapag nalag ang discrepancy, walang shortcut. Kailangan muna itong i-verify bago ka tuluyang makapasok. Bonus, country-specific passport warnings for 2026. Para sa bonus section, ibibigay natin ang pinaka-importanting bansa-specific passport checks para sa 2026. Mga detalye na hindi alam ng karamihan, pero sobrang kailangan kung lilipad ka papunta sa US, Europe, Middle East, Japan o Korea. Ang mga bansang ito ay may kani-kanyang rules na hindi obvious pero kayang magpabagsak ng travel plan kapag hindi mo alam. United States, Identity Consistency at Travel History Checks, say US, tumataas ang paggamit ng facial recognition at automated immigration gates. Pero ang hindi alam ng maraming travelers, mas istrikto sila ngayon sa identity consistency. Kapag may maliit na variation sa pangalan, middle initial, o date encoding sa visa, IESTA, or airline record, pwede kang ma-hold sa primary o secondary inspection. At para sa mga may dating lost passport report, minsan lumalabas pa rin ito sa system. Kaya kailangan updated ang travel records mo. Europe, EES at ETIAS dual check. Simula 2026, may dalawang bagong system, Entry-Exit System, EES, at ETIAS authorization. Sa EES, kukunan ka ng photo at fingerprints sa pagpasok at paglabas mo ng Schengen Zone. Ang mga may luma o faded passport photo ay mas madalas ma-reflect bilang low match sa biometrics. Sa ETIAS naman, kailangan eksaktong tugma ang passport details dahil anumang typo ay magre-resulta sa denial sa boarding. Hindi ito ina-adjust ng airline. Strict match sila. Middle East, profession mismatch at sponsor conflicts. Sa ilang bansa sa Middle East, lalo na sa GCC region, tinitingnan nila ang profession field at previous residency indicators sa passport records. Kapag may conflict sa visa type or sponsorship history, kailangan ng manual verification. Kapag nagmamadali ka o may connecting flight, delikado ito. Dapat malinis at aligned ang records mo. Japan, strict character matching Japan ay sobrang sensitive sa name encoding. Kapag may special characters or accented vowels at iba ang pagkaka-encode sa airline system, lumalabas ito bilang discrepancy sa automated gates. Kapag hindi tugma, automatic manual lane ka. Korea, auto-flagged overstays Korea ay may advanced automation para sa entry-exit tracking. Kung nagkaroon ka ng kahit isang borderline overstay in the past, even by hours, lumalabas ito sa system. Hindi ka i-offload, pero maho-hold ka for questioning. Dapat malinis ang travel history mo bago pumasok. Ang bonus section na ito ay para siguraduhin na hindi ka magugulat sa airport. Iba-iba ang rules per region, pero iisa ang goal. Siguraduhin mong tugma, malinaw, at updated ang passport details mo para walang abala ngayong 2026. Ngayong natapos mo ang buong listahan kasama ang bonus section, malinaw na mas handa ka na kaysa sa karamihan ng travelers ngayong 2026. Lahat ng detalyeng tinalakay natin, mula sa passport validity hanggang sa biometric gates, visa linking, MRZ, sensitive records, at country-specific checks, ay ginawa para hindi ka mabigla sa airport. Dahil sa totoo lang, ang stress sa biyahe ay hindi galing sa flight mismo, kundi sa mga problemang pwede sanang naiwasan kung alam lang ng mas maaga. At kung umabot ka hanggang dito, isa lang ang ibig sabihin, seryoso kang maging isang informed, confident, at zero-problem traveler. At iyan ang mismong goal ng Bantay Airport and Travel, nagabayan ka araw-araw para hindi ka maligaw sa dami ng bagong rules. Kaya bago ka umalis, may hihilingin ako na tunay na makakatulong sa iyo at sa ibang kababayan natin. I-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa mga taong alam mong lilipad ngayong 2026. Hindi ito simpleng suporta, ito ay paraan para maiwasan ng iba ang delays, questioning, or offloading na pwedeng mangyari sa kanila. At sa comments, sabihin mo sa amin,
Anong passport rule ang bago sa'yo at alin ang gusto mong i-explain pa namin sa next video? Ang sagot mo ang magiging basehan ng susunod nating content. Ingat sa biyahe, kabayan. At tandaan, kapag handa ka, mabilis ang proseso. Kapag hindi, ang airport ang magtuturo sa'yo. Kita-kits sa next flight.